harapan pa lang ay makikita mo na ang tatak bilang simbolo ng kanilang alaala. At sa bungad pa lamang ng daan ay tatambad sa iyo ang napakalawak at napakaganda na tanawin. Ngunit sa loob nito ay may nakatago na malungkot at makasaysayang kwento. Minsan bata umiiyak. Minsan yung site na yan, yung basketball ko. Opo. Mayroon sinunod ng bantay dyan, hindi nakatulog yun. Pinaramdaman po. Oo, kaya hindi na umulit na bumalik. Nang buwang Suarez ni Ivana, so malakwembas, eksibinina, pipas. Today, I'm going to explore Cabanatuan American Memorial Park. Natapos noon ng Bataan Death March at sumuko ang 10,000 sundalo ng Amerikano sa kamay ng mga bandidong Hapon. At dito mismo sila ikunulong ng mga panahon iyon. At ang 500 sa kanila ay mga sugatan. At dito mismo sila idinala. Ikinulong sila dito at pinahirapan ng mga bandidong Hapon. Masasaya ang mga bandidong Hapon sa kanilang tagumpay dahil akala nila ay nagwagi na sila sa labanan at makakauwi na silang buhay sa kanilang bansa. Ngunit nagbalik si MacArthur kasama ang libu-libong sundalo ng Special Action Force ng Amerika. At nang dumating sila sa Pilipinas, tahimik nilang isinagawa ang misyon at ang ibang sundalo ng Amerika ay nagsanib kasama ang sundalo ng mga gerilya ng mga Pilipino. Pinuntahan nila noon ang lugar na kinatatayuan ko ngayon para iligtas ang 500 sundalong Amerikano na mga sugatan at nakakulong. At walang kamalay-malay noon ang mga bandidong Hapon na sa gabing iyon ay sasalakayin sila ng nagsanib na puwersa ng sundalong Amerikano at sundalong Pilipino. At matapos na nga ang 23 kilometrong paglalakbay nila ay narating nila itong lugar. At nang pumuntok na ang dilim ay tahimik na nilang pinasok ang lugar na kinatatayuan ko ngayon. At noon nagkaroon na sila ng pagkakataon ay dito na sila nagsagawa ng hakbang. Nasurpresa ang mga sundalong bandidong Hapon nang pinaputukan sila ng mga Amerikano at mga gerilyang Pilipino. At sa ilang minuto lang na naging labanan ay halos naubos ang mga bandidong Hapon at dito na sila namatay. At ito ay matatagpuan sa bayan ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Maaga pa nang ako ay bumiyahe at sa mahigit kumulang 3 oras ay narating ko na ang lugar. Sa pagpasok pa lang ay kinakailangan mo maglakad ng mahigit kumulang 300 metro bago ka makapasok sa loob. Habang papalapit ay kikilabutan ka dahil dito ay matatanaw mo na ang bandera ng Pilipinas at ng Amerika bilang simbolo ng sila ay nagkaisa. At sa likod naman nito ay makikita sa isang mahabang konkretong bato ang nakaukit na mga pangalan ng mga sundalong Amerikano na lumaban at nagbuwis ng buhay para sa mga Pilipino. Ito yung mga pangalan ng mga bayaning sundalo na lumaban sa World War II. Nakalagay dito lahat. Lahat to guys, no? Puro Amerikano. Wala ditong nasalit na Pilipino sa ginawang memorial na ito. At dito nga ay kinailangan ko munang magpagabi para makapunta sa kanilang museum na matatagpuan sa katabing bakod lang. Sa ilalim ng puno na ako nagpalipas ng oras. Let's go guys. At sa sasakyan na nagpaabot ng takip silim. Guys, dito tayo kanina galing sa likuran ko. OMG! Sa bungad pa lang may punso na akong nakita guys. Napakalaki oh. Ito yung papasukin natin guys. Dito tayo. Oops. Oh my God. Bari apo. Pwera body po. Talagang abandonado na siya guys. Pasok pa lang guys. Meron na grabe guys oh. Ang dami mga basag na bote. Mukhang pinaulanan to ng bote. Hindi ko alam kung sinadya to o pinagbabato. Ayan o. Kung mapapansin nyo yung paligid niya, puno ng bubog saka mga boteng basag.
Grabe, ang daming bote. Mag-ingat tayo. Oh, makikiraan po. Yung mga lababo agad ang bumungad sa akin na una kong napansin at ito ay mga sira-sira na. Ayan. Tapos dito sa gilid, CR. Grabe. Talagang matagal na ito. Ayan guys, so basag na yung CR nito. Ito naman yung isa, wala na. Itong isa as in wala na talaga to. Hello? Makikiraan po. Hello? Hello? Oops. CR na naman dito guys. Mapapansin nyo itong mga lababo niya. Talagang as in basag na. Tapos nababalutan na siya ng sapot. Bali 3 yung lababo niya dito. Tapos dito yung mga ihian. Sira-sira na din guys. Ganon din halos dito sa kabila. Ayan guys, oh. Parang may mga naririnig ako na mga footstep. Hindi ko alam kung may echo lang galing sa taas kasi meron taas to. Mga nagliliparan na rin kasi ngayon yung mga panike pagsapit ng dilim. Ang pinagtataka ko guys, sinaraduhan tong loob. Paano kaya tayo makakapasok dito guys? Ayun na yung loob niya, sarado. Hindi ko alam kung may daan sa taas. Aakyat tayo sa taas guys. Labas niya oh. Pati yung mga bintana, sira-sira na din. Tapos may mga lupa yung ibabaw niya. Saan kaya yung daan nito? Dito tayo. Tinatawagan tayo pumasok. Wow! Ito pala guys yung taas niya. Ano to? Ito yung pinaka-bodega. Eh grabe guys, ang creepy. Mapapansin nyo guys, oh. Meron ditong estatwa na may malaking kamay. Ano kaya ito? Oh, wow. Ito siguro yung paakyat sa taas niya kasi ayun yung taas guys, oh. Oops. Hello? Open lang pala to guys. Tapos dito meron ditong mga konkreto. Ayan no, kung mapapansin nyo guys, eto na tayo sa pinakataas niya. Hindi na mabasa yung mga nakasulat guys, oh. Pero ang mga nakalagay dito, meron siyang ano, parang related siguro to sa may American Memorial Park. Ayan guys, oh. Yung paikot nito guys, halos puro ganun siya guys. Ang dami. Hello? Ibig sabihin guys, ito yung naging headquarters ng United States Army Forces. Ah, okay. Ito pala guys yung naging headquarters siguro nila. Dahil meron nakasulat, ayun oh. Tapos yung mga pangalan ng mga sundalo. Ayan mga tulo. So guys, bababa na tayo. Meron din dito sa baba. Ayan oh, parang ginawang barracks. Hindi ko lang alam guys kung matagal na to o bago lang. Pero titignan natin. Bumaba na ako sa ibaba at ito ang aking nakita.
Madaming aso sa kabila guys. Kasi nakikita yung flashlight natin. Ito guys hindi ako nagkakamali, mga gamit to na sinusunog nila. So tara guys. Makikiraan po. Ito guys yung kubo sa likod. Oops. Mayroong pintuan doon pero sarado. Sisilipin lang natin to. Hello? Walang tao guys. May helmet na pang construction. Baka ginawa tong barracks ng mga nag-construction. Tapos dito, ano meron dito? Okay, CR. Guys, ito yung punso kanina na nailawan ko. Iba'y pakiramdam ko dito. Nananayo yung balahibo ko. Bari apo. Hindi mawawalan dito ng duwende. Lalo na yun guys, napakalaking punso nun. Lalapitan ko sana yung punso. Ngunit may biglang lumapit sa akin na tao. Magandang gabi po, kuya. Ano po, abandonado na po pala to? Bag na rin, matagal na rin yan. Matagal ng panahon. Oo. Parang Pero yung mga Amerikano pagka pinupunta nila to. Pinupuntahan po nila pala to. Saka parang naging campus sir ng Amerikano. Meron United States na nakasulat sa taas. Ito nga ang kanila nung Second World War. Ito pa po yun. Naku, Saka doon sa napakatagal na kabila. pala nito. Yung kabila kay Chris. Opo. Yung sa may kabila po, napuntahan ko, yun po pala yung Dyan. naging libingan. Yan ang libingan ng mga Amerikano nung Second World War. Opo. Sayang nga lang yung building dyan. Pero sir, bago naging libingan sir, naging kampo muna ng Hapon. Tapos ikinulong yung 500 na sugatan na Amerikano. Nagaling dito sa may Bataan Death March po. Ayan, may mga pangalan dyan. Opo, nakita ko nga po yung sa taas. Ayan, may mga pangalan yun. Tapos creepy din po yung loob ng yung sa CR, talagang sira-sira na. Sira-sira na yan. Opo, ang lakas sir ng flashlight niya, pwedeng pang vlog yan. Hindi, pang-con talaga. Pang talaga. Kayo po pala yung caretaker, sir. Okay, Tutuloy na po ako sir, malayo pa po Maraming nagpupunta rito na kinukuha ng talaga yan lahat. Opo, kaso lang sir, araw po sila nagpupunta, hindi gabi. Opo. Kinikilabutan ako doon sa loob. Kahit sino po. Ay, ganun po ba? Meron na po ba yung history nagpapakita? Meron. Minsan babae, minsan bata umiiyak. Siyempre, libingan nga. Kayo po kasi caretaker dyan, kaya alam niyo po. Ngayon, nung nasira rin bakod na hindi man natuloy, bumitaw muna ako, hindi pa ako caretaker, bantay muna lang muna. Kasi sasahod ba ako, hindi naman ako pinapasahod. Opo. Di iwas muna ako, dyan muna ako sa bahay. Opo. Ang naramdaman ko, mga footstep. May mga footstep po. Marami dyan. May nagkakakita ng sanggol? Wala. May iyak. May yak din? Tusok makalalam. Wow. Kaya yung unang inumpisan yung site na yan, yung basketball ko, Opo. mayroon sinidila ng bantay dyan, hindi nakatulog muna bis. Pinaramdaman po. Oo. Kaya hindi na umulit na bumalik. Kaya po natingga na. Oo. Talaga meron pala dito. Meron yan. Kahit saan naman, basta abandonadong ganun. Opo. Hindi talaga pwedeng libingan. Opo, libingan kasi dati. Nabagit ano ba ako nag-i-spot doon Sabi pong gano'n. Tinawagan po kayo. Andyan din, Ayun dyan. Okay. Yan ang namin na yan. Opo, yun po. Nakatutok nga kami riyan. Opo. Alas 4 pa lang po, nandito na ako, sir. Parang napadaan ko na kayo. Yung gwardya. Parang napadaan ko kayo. Kasi sir, naiwan ko po dun sa may loob yung cellphone ko. Binalikan ko, pinuntahan ko si Kuya Roy sa bahay nila. Sabi ko, Kuya Roy, baka pwedeng makuhay po. Nakalak na kasi yung gate ng kanila nga. Alas 5 yun. Nakatutok kami dyan sa mismong site sana. Opo. Pero kung yari yan, baka may bahay na ako dun sa loob. Dahil gagawan sigurado ng bahay. Sir, pwede po ba ako magpaalam lang ako dito? Mag-EMF lang sa CR kung may madidetect lang ghost detector ko? Di. Dalawa yan, ito pa. Opo, yung isa. Kasi opo, may history pala dito na may umiiyak na bata. Tapos Dito, ito. yung babae kanyo na nagpapakita. Puti. Opo, sige sir. Nakarabutan naman. Oo nga, kinikilabutan si sir. Titinan ko lang din po sir. Ayun guys, uuwi na sana tayo pero
Nakausap natin si Sir. Ang sabi niya, meron daw ditong nagpapakita kasi alam ni Sir yung bantay dito, yung history nito. Bali, 3 pala sila dun na security sa may kabilang site na pinuntahan natin ng araw kanina. Tapos dito, nakauwi na yung security dito. Alam niya yung history nito. Minsan daw meron ditong nagpapakita at umiiyak na bata. Tapos meron daw babaeng nagpapakita din dito. Yun pala ang creepy sa istorya nitong place na to, guys. Ngayon guys, gagamit tayo ng EMF dito. Itong EMF na to ay pagka tumaas hanggang dito yung ilaw niya, ibig sabihin may madidetect tayo na entity. Meron po ba na entity dito? Pwede po ba magparamdam sa aking EMF? Oh, guys. Sige po, magparamdam po kayo. Opo. Meron nga dito. Kinikilabutan din ako, guys. Saan ka po banda? Dito po ba sa CR? Sige po, pailawin mo yung EMF ko kung dito ka banda sa CR. Oy, my God. OMG. Kinikilabutan ako, guys. Oh, malakas. Matagal na panahon ka na po bang na-trap dito? Parang may mga footstep po ako naririnig. Ikaw po ba yun? OMG! Ikaw po yung mahawak sa EMF ko? Kasi umiilaw po. Minsan kasi guys, meron mga natatrap na spirit dahil biglaan yung kanilang pagkamatay at hindi nila ito matanggap, kaya hindi sila maalis agad sa mundo natin. At kagagawan din yun ng mga diablo na kinukulong sila. Prusakra sit nihilux, non dramo sit nihidux, bade retro satana, nam buang suaves nihibana, son malakwelbas, epsebenina, de paz. Oh my God! Nakita sana guys sa video na iniilaw yun ito. Guys, di ba yung pakiramdam? Mabigat. Mabigat na. Kanina kinikilabutan na ako. Pwede po ba na magparamdam yung babaeng umiiyak daw dito? Sige nga, pailawin mo nga kung ikaw ay natrap dito. Oh my God! Ngayon malinaw na sa akin na ikaw nga yung natrap dito. Ang tanging maitutulong ko lang sa iyo ay mag-iwan ng pananampalataya. Oh, andito yung entity niya, guys. Andito sa gilid. Grabe. Parang may dumaan sa bato ko na napakalakas na lamig. Dito banda dito. Tumataas yung ilaw niya. Lalapit ako, guys, ha. Ito siya. Andiyan ka sa sulok. At alam ko na hindi ka masaya ngayon. Kayaan mo. Ipagpe-pray na lang kita. Guys. Sana, guys, ay matulungan natin siya na ipag-pray. Dahil malinaw po, no guys. Hindi lang siya nagpapakita pero nandito lang po siya. Huwag ka mag-alala, nag-explore lang ako dito sa lugar. May mga naririnig ako, guys, na footstep. Hindi ako masamang tao dito. Grabe guys, sobrang kalat to. Tapos yun, delikado talaga tayo. Yun. Buti nakasapatos ako, napakaraming bubog. Iiwan tayo ng prayer dito bago tayo umalis, guys. May malamig na hangin sa likod ko. Sarado
Sarado kasi ito eh, hindi tayo makapasok eh. Pero okay lang guys, may napatunayan naman tayo. Oops. Ngayon guys ay mag-iiwan muna tayo ng prayer. May na-detect siya dito. May kilabutan ako, grabe. Ayan na, tumataas. Any spirit na nandito sa paligid ko, sige, magparamdam po kayo. Pagka namatay yung ilaw niya guys, wala yun. Pero pagka tumataas yung ilaw ng EMF, malinaw po yun guys. Dito kasi ay sabi ng nakausap ko kanina na security dito na nagpaalam po ako ay wala daw na tong kuryente ng matagal na panahon na. Kaya po sobrang dilim dito talaga sa paligid. Ibig sabihin wala tayong masasagap dito na energy ng kuryente. Ayan, tumataas guys yun. Nandito sila. Siguro guys mag-ina po sila dito. Gagamit tayo guys ng EMF na communication sa kanila. Pwede po ba kitang makakausap sa aking EMF? Para po malaman ko ang mga gusto mong sabihin. Inaanyayahan po kitang makipag-usap at magsalita gamit po ang EMF ko. Hinding-hindi, sabi niya guys, oh, hinding-hindi. Ayaw niyo po makipag-usap? Alam ko po. Oh my God. Alam ko po na may galit kayo sa inyong mga puso, kaya niyo po nasasabi yan. At dito na pumasok sa isip ko na naging biktima siguro siya ng mga Hapon during World War II. Ganun pa man po, ay handa po akong tumulong at wala po akong masamang pakay sa inyo. Ilan po ba kayo dito? Sige, kumuha ka ng mga words. Pakikinggan kita. Dito guys eh. Dito siya nagsasalita pagka dito ako umagawi. Ayan o. Dito. Dalawa. Tig-isa sila. Doon sa kabilang CR meron din. Hindi ko lang alam guys kung sumusunod siya sa atin. Kasi iba yung pakiramdam eh. Parang may dumadaan sa batok ko na malamig. Alam mo guys, yung nananayo-balahibo mo sa likod. Yung parang talagang meron sa likod mo. Na hindi mo ano ito? Ito po ay EMF na gamit ko. EMF po. Para po makausap kita. Uri po ito ng pagbablog. OMG! Nasa likod ko lang siya. Woo! Oh my God! Kinikilabutan ako guys. Sige po, kung ayaw nyo magpagambala ay wala po akong magagawa. Pero pwede po ba na mag-iwan ako dito ng prayer? Pwede po ba na mag-iwan po ako dito ng prayer? Usakra sit milux ng drop sit midux. Bade retro satana ng buwang suades nilibana. So malakwembas. Exibinina. Pipas. Guys. Iba yung pakiramdam. Bari-bre apo. Pasensya na po kayo. Tara guys, alis na tayo.